umulan umaraw, tuloy ang biyahe. Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. Awon! Grabe! Ito yung mahirap sa kabundukan. Tignan ito mangyayari sa mga dadaanan mo. Napupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap nun, abutan ka dyan. Na natapat na nasira tapos nabiyahe ka dyan. Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita at makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Okay. Alas 4 na. Palis na kami dito sa Pudtol, Apayao. Dumating kami dito kanina mga bandang 3 ba? O 3 mahigit. And nagpahinga lang kami dito. Tapos kumain nga kami. Ngayon tuloy na kami sa biyahe. Ang next naming checkpoint is yung welcome arc ng Claveria. Ayun na yung next namin. So tuloy yung biyahe. Alas 4. Mga 2 hours din yata ulit yung layo. Or 3 hours. Ayun, tuloy pa rin tayo sa biyahe. Salamat po. Thank you po. Okay. Yung municipal hall ng Pudtol, malapit dito sa eto, public market. Ano pala dito ngayon? Talaroan ng mga bata. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. Yun nga lang, wala ka na naman yung dilig. Baka pukulan na naman eh. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Thank you, come again. Okay. Ayan, Apayao, yung arko. Pero galing kami ng Apayao, so palabas kami ngayon. Palabas ng Apayao. Ito na yung main road ng ano bro? Claveria. Okay. Sa kaliwa, daanan Apari. So pinakagitna nga ako, no, ng dalawa. Okay. First time din natin daanan to. Ewan ko lang kayo nibili. First time nyo. Ay, first time mo. Nadaanan nyo na nibili, no? Ako first time ko to. Okay, so dito na tayo sa may Pamplona. Ito yung dinaanan din namin dati ng nagpilipil kami ng HL. Saka nung nagpipilipil, ay nung nagdalot kami
Ayan. Kanina nadaanan na namin dun yung malapad na mga ano, yung napakalawak na taniman ng mga palay. Meron pa rin dito. Tapos mahabang tuwiran yung kalsada na to. Sobrang haba. Ayan na ang ulan. Grabe yung buntukan doon yung ulan. Dito kaya sa harap namin. Tulay naman na may ilog. Napakagandang tulay din ito, ang haba. Pamplona Bridge ba ito? Hindi ko sure. Hindi ko kasi binasa doon kanina sa may unahan. Pero meron tayo sa mundo. Tingnan natin kung ano pangalan ng tulay na to. Pero napakaganda din ito. Napakaganda ng tulay na to. Ayun, Pamplona Bridge nga. Tama nga. So yan sa masarap daanan dito sa kanto na to ng norte. Magandang spot. Ito na, papasok na ulit tayo dito sa mga loob-loob. Sulikit na ulit yung kalsada dito. Ito pa yung isang magandang part dito bago pumunta ng Claveria sa gawing Pamplona. Yun o, grabe. Napakasarap masdan itong ano na to, part na to. Yeah. Diba? Oh, yan. Ito. Grabe, nakakamiss yung mga part na to. Yan lang ulit na daanan. Ganda. Alasitan Bridge. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, then came you. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Been a long time, baby. Had an all-time low. Stick with me, maybe. Don't let me go. Grabe. Kahit dito, ang daming tali ng palayan. Okay. Hindi lang sa wala din sa Claveria on sa akin. Sa akin na. Okay.
5:26 ng hapon. Mga 8 kilometers na lang mahigit. Andun na kami sa pupuntahan namin next checkpoint dito sa Claveria. Kaya lang umulan. Pahinga muna kami ni John Fox dito. Medyo lumalakas eh. Pero mabilis-bilis lang din naman huminto yung ulan. Kasi mabasa yung mga gamit ni John Fox sa likod. Apakarami kasi yung pwedeng mabasa. Ayun. Patila muna ng ulan dito sa Petrogas. Okay, so gabi na. Pero yung ulan hindi pa rin tuloy ang humihinto. Mahina pa. O may mahina pang ulan na medyo lumalakas-lakas paunti-unti, tas hihina ulit. Ayan. Plano namin ni John Fox, umalis na rin kami ngayon. So baka magkapote na lang kami para makabiyahe na. Pero paalam muna tayo dito sa ano. Kuya, salamat kuya ha. Kuya, simpleng ano lang. Pasasalamat sa pagpapatuloy sa pagpapasilong pala. Ano to kuya? Keychain to, pwedeng pambukas ng ano yan. Thank you. Ng bote. Ayan, tapos sticker po ng Shipa. Salamat po ha. Salamat. Okay. So, paalis na kami dito. Ilalaban na namin. Kasi 1 oras at kalahati na rin kami dito. Mag-aalas 7 na. Dumating kami kanina dito ng 5:30. Magpa 5:30. So, kaya naman siguro na yung ganito kahina. Huwag na lang lalakas ng todo. Para yung mga gamit safe pa rin. Pero nakakapoto na kami ni John Fox. Ayan. Pwede na to. Okay. Beneath the shadows of this quiet town. Okay. Touchdown, Claveria. Ayun o. Hindi ko alam kung kita pa to. Pero ito yung arko. Ayun o. Ito yung kailangan eh. Ito yung kailangan ano, pagpicturean. So, nakakompleto na kami dito hanggang sa taas. Meron pa pala, pagudpod. Gagawin pa kami dun. Pero, dito muna kami sa Claveria. Kung mangyayari dito, baka maghanap na lang kami ng tutuluyan namin. Tapos, bukas na ulit yung ano, kasunod. Kasi yun naman talaga plano namin. Dito kami matutulog sa part na to ng Claveria o yung mga malapit dito. Tapos kinabukasan, tsaka namin ulit bibirahin yung sunod na ruta. Okay? Ayan. Tapos na tayo sa Claveria. Ooh! Yeah, Claveria! Ang ulan. Ulan na naman. Okay, diretso na kami ngayon. Ito na ano. Pupunta na kami ng Pagudpod. Ang utata namin kami ng Claveria. Pero ngayon, diretso na nga kami ng Pagudpod. Yun yung plano namin. So, doon na kami maghahanap ng tutulugan. Dahil gabi na. Para maipagpatuloy lang yung biyahe. So, ulan na naman kami dito. Ganyan talaga. At dito na naman tayo ng ulan-ulan. Ginagawa mga kalsada dito sa kaliwa. Ito mukhang sa susunod gagawin na din yung kalsada na to. Papunta ng Pagudpod na to. Mula Claveria. Tigat-tigat na rin yung ito. Biyak-biyak na din. Lamig. Basta at hangin. Okay lang yan. Enjoy lang natin.
enjoy ang bawat biyahe. Dito na kami sa kurba-kurbadang daan. Ang tanda ako pababa to. Bago makarating din sa may part ng ano. Alam ko mauuna yung Katatat Bridge. Tama ba? Hindi ako nagkakamali ah. Medyo matagal bago ako nakabalik dito sa tuktok na to, sa taas na to. Ay, 20 minutes na kami bumabiyahe. Wala pa rin kami makitang nakakainan. Yung ibang nadadaanan namin, mga sarado na. Maaga pa lang sasarado yung dito ito. Ano pa lang? Mga 7-8 pa lang, wala pang ano pa rin kami nagwala. Baka doon na kami dumiretso sa pagkakit. Baka doon na kami makakain ito. Pagka wala kami nakita dito sa gawin na to. Okay. Siguro kita kay arko na to oh. Ito sa pinakalumang arko dito sa parte ng Luzon, dito sa itaas. Bago nga natin marating itong ano, Katatat Bridge o Katatat Viaduct. Okay, dito muna kami. Mahaba-haba ang oras na yung nagbibiyahe namin. Tumatagal kami kasi hindi rin kami makapagpatakbo ng mabilis ni John Pax. Ayan, so yung isang oras, kulang isang oras na biyahe dapat sa Pabudpud. Parang halos madodoble namin dahil malakas yung ulan. So, dito muna kami dito. Ayan, bagay lang meron kaming naanuhan. Nahintuan dito na masisilungan. Kaya nga muna. Hanggang ngayon wala pa rin kaming ano, nadadaan ng mga kainan. Puro sarado talaga. Mahirap pala dito maghanap pagka lumagpas na siguro ng mga 7 or 8. Mga paganon. Mahirapan na kayong humanap ng kainan. Pakita ko pala sa inyo setup ng motor ko. Ayan. So dito sa harapan, isa lang ilaw nakalagay dito ngayon para sure na hindi bibigay dito. Kasi okay naman na sa akin yung isa, maliwanag na din naman, kaya hinayaan ko na isa na lang yung kinabit yung ilaw dito. Ano nga pala to, yung picture eyes yung nakakabit dito. Tapos ayun, nagdala akong hammock, nagdala akong tent. Siyempre yung Immortal bag na top box bag. Ayan, nag-expand yan, tumataas hanggang ganyan. Pwede rin naman dyan, sasarado nyo lang zipper. May zipper yun dyan. Ayan. Tapos nagdala din akong box, 60 liters ata to. Ayan. Yan yung ano ko, medyo magaan-gaan pa ng konti. Konti lang. Yung gulong Shipa tires gamit natin, ayan, mas okay, mas makapit talaga siya sa putik kasi dual sport na nga siya, kaya mas kumpiyansa na ako kapag ano, sa mga putik-putik na dinadaanan namin, mas makapit na siya. Kaya naman yung kay Pax, meron siyang ano dito, saddle bag ata tawag dito, pang gilid, dalawa. Tapos ayan, mga bag niya. Ito naman yung box niya. Mas maliit to. Alam ko sip yung tatak nito. Mas maliit yung box niya. Tapos hard plastic. Baka mag-ano din ako ng hard plastic eh.
Nagpalit din ako ng hard plastic kasi medyo mabigat yung alloy para sa motor namin kasi pinipilit ko ang pag-aanin kaunti-unti. Kaya ito, papalit ako din to sa susunod. Hard plastic na bakasit din yung bilhin ko. Kaya lang muna kami dito. Grabe yung ulan. Binabakbak kami ng ulan. Lumakas na naman. Okay, magpa 5:40 ng umaga. Nandito pa rin kami sa kami inabutan ng ulan. Diyan natin kami natulog. So mga tindahan pala to. So ngayon pumunta kami ni John Pax dito sa Patapat Bridge. Hey! Nandito na tayo! This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel